Si Shi Yuan, engaged na siya sa akin. Tapos kung saan-saan pa siya nagpupunta. Tiningnan ko cellphone niya. May nakipagkita pa siya ngayong araw. Mukhang isang mayaman na babae pa. Huwag ka nang umiyak, Mia umiyak. Ipanghihiganti kita. Nasaan na ang hayop na lalaki? Nakasaad doon. Kapehan sa Timog Pampang. May isang bouquet sa mesa. Noong lumabas si Dabao kanina. May nakatali pa sa leeg niya na pulang kurbata. Shi Yuan. Ikaw na. Hayop kang lalaki, nagsasabay ka ng dalawa, di ka ba natatakot malunod? Baliw ka ba? Sino ka ba? Makinig kang mabuti. Ako, na walang sinasanto, hindi nagbabago ng pangalan. Ni apelyido, ako si Jiang Shiyuan. Tita, mukhang hindi ka naman kulang sa pera. Bakit ka naghahanap ng ganitong basura? Alam mo ba na, ang dami niyang kalokohan. 3 beses sa isang araw, ilang minuto lang bawat isa. Mukhang malaki at matangkad. Pero sa totoo lang, hindi talaga kaya. Sabi mo'y hindi ako kaya. Kahit pa mga gamot pang lakas, ay naging SAE member ka na. Sabi mong kaya mo, sino nang maniniwala? Halimbawa, dalhin niyo ang babaeng ito na baliw at itapon palabas. Tita, pakinggan niyo po ako. Ang ganda niyo po. Bakit pa kayo sa tambakan? Naghahanap ng lalaki. Paano kung mahawa pa kayo ng maruming sakit? Malulugi pa kayo, tita. Bitawan mo ako. Tumawag kayo ng pulis, ay dedemanda kita. Para sa pananakit at malisyosong paninirang puri. May mukha ka pa para idemanda ako. Teka muna. Sa tingin ko nga, ang dalagang ito ay bagay sa iyo. Tingnan mo, kahit sa pag-aaway, ganyan kayo katugma, tapos sasabihin mong hindi kayo bagay. Paano? Basta sumang-ayon ka sa kasal. Ang mga nangyari ngayon ay magiging parang hindi naganap. Tita, hindi ako magpapakasal kayo Dabao sa ganitong klase ng basura. Oy. Sinong naghahanap sa akin? Sino ka ba? Ako si Yu Dabao. Anong pakialam mo? Umalis ka. Ikaw. Gigolo. Naku, mukhang napagkamalan ko yata. Sino ka ba? Siya si Chen Jingzhou. Siya ang nag-iisang anak ng aming pamilyang Chen. Ako ang kanyang ina. Paumanhin po. Nagkamali lang pala. Kung ang paghingi ng tawad ay sapat na, para saan pa ang mga pulis? Maghanda ka ng idemanda. Ang anak ko ay kilala, ang pinakamagaling na legal team. Kung ngayon ay hindi kasi sang-ayon sa kasal, sa tingin ko, ang natitirang buhay mo ay maaaring gugulin sa kulungan. Nay, hindi ko sinabing kailangan kong sumang-ayon. Sumasang-ayon ako. Sumang-ayon ba ako? Tutal, pwede namang maghiwalay pagkatapos ng kasal. Pumasok sa loob, talagang hindi ka na makakalabas. Kailangan mong sumang-ayon. Kung hindi, mga bagong kasal, umiti naman kayo. Congratulations sa inyong dalawa. Ang malas ko talaga. Paano ko ibinenta ang sarili ko? Mga kabataan. Bakit ka ba tumatawa ng ganyan kapangit? Shi Yuan. Bakit ka nandito? Mia umiyaw. Mia umiyaw. Hindi ba sabi mo, hindi ka makikipag-date sa basurang lalaki? Anong basurang lalaki? Uy. Ikaw, kaya pala ang pangalan mo ay basurang lalaki, hindi Yu Dabao. Sino nagsabi na Yu Dabao ako? Ako si Yu Dabao. Ako si Yu Dabao, hindi ako basurang lalaki. Nako, Dabao, hindi yun ang ibig kong sabihin.
Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam mo yan. Siguradong si Jiang Shiyuan yan. Nagseselos siya na makakapangasawa ako na tulad mong lalaking napakahusay. Kaya nga naninira siya. Miao miao. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Jiang Shiyuan. Mula ngayon, ikaw at ako ay hindi na magkaparehong mundo. Sabi ni Dabao, bibigyan niya ako ng bahay at sasakyan. Samantalang ikaw, matapos mong maghirap sa Rongcheng ng ilang taon, wala ka pa ring natatamong kahit ano. Mas mabuti pa siguro na umuwi ka na lang sa probinsya at magsaka. Wow! Shiyuan, ang laking syudad. Kailangan ko manatili dito. Ilset, magtatrabaho tayo ng mabuti. Talaga nating magagawa yan. Miao miao. Nagbago ka na. Oo naman, nagbago na ako. Mas gumaganda pa lalo ang buhay ko. Samantalang ikaw na mababang uri, sa buong buhay mo, wala kang pagkakataong makaahon. Oh, papakasal ka rin ba? Mula saan ka ba gali? Sa kung anong imburnal, pinulot ang ganito kababaw na lalaki. Mukhang tao, pero ugaling aso. Ikaw, binubulok na bayabas. Ako. Bastos ka, paano mo ako sinampal? Sumiao-miao, inalipusta mo ako. Maaari dahil sa ating pagkakaibigan. Papatawarin kita, ngunit inalipusta mo siya. Anong karapatan mo? Ano ka ba naman? Kung mang-insulto ako, anong pake? Asawa, ipaghiganti mo ako sa kanila. Dabao. Ang babaeng ito, talagang hindi nagpapatalo. Bastos ka. Paano mo ako tinitisod? Jiang Shiyuan. Alam mo ba na, ang tatay ni Dabao ay isa sa mga mataas na opisyal ng Chengzhou Group. Anong kinalaman yan sa akin? Ang hotel na pinagtatrabahuhan mo, ang Century Royal Mansion Hotel, ay nasa ilalim ng Chengzhou Group. Ano sa tingin mo? Sigurado ka bang gusto mong mag-sorry ako? Century Royal Mansion Hotel. Talagang ay nasa ilalim ng Chengzhou Group. Talaga palang totoo. Narinig mo na. Mag-sorry ka na sa akin. At ikaw pa. Mag-sorry ka rin sa akin. Kung may dapat sisihin, ikaw yun, dahil pinakasalan mo ang isang troublemaker na yan. Sigurado ka bang gusto mong mag-sorry ako? Papatunayan kong mag-sorry ka. Pinagbibigyan lang kita. Magso-sorry ako. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Magso-sorry ako. Jiang Shiyuan. Talaga namang mahilig kang maging bayani. Gusto mong mag-sorry, ha? Ngayon, lumuhad ka sa harap ko. At ilabas mo ang iyong mukha. Kung hanggang hindi ako nasa satisfy sa pananakit sa iyo, doon lang kita patatawarin. Jiang Shiyuan. Mas malakas ang sitwasyon kaysa sa akin. Hindi ko pwedeng madamay ka. Bayabas. Bulok na pipino. Bayabas, bulok na pipino. Dabao, Dabao. Mukhang Rolls Royce ang kotseng yan. Nakita ko na. Hindi ako bulag. Puro 8 ang plaka. Ang sasakyan ng CEO ng pangkat sakay. Ito ba ang kotseng binili mo? Inanakaw ko yan. Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Ganyan kamahal na kotse. Makukulong ka kapag ninakaw yan, di ba? Ang kotseng to ay sa akin. Paano kung malaman niya ang totoong ako, tapos ayaw niya akong hiwalayan? Alainan, Pinarenta ko lang yan sa iba. paano naman siya? Kasama mo?
Kasama ko siya sa trabaho. Nagda-drive siya ng ride-hailing. Nagmamaneho ng ganito kagandang kotse para lang mag-ride hailing. Pangrenta sa kasal kasi. Hindi ba, Ramon? Ramon, Hi. So, Juzlu ang pangalan mo. May kuya sa probinsya namin, ang pangalan niya ay si Ben, na sobrang close kami. tama na. Ang tungkol sa kasal, ito ay tungkol sa mutual na pagmamahalan at pagpaya. Alam kong ayaw mong magpakasal. Kaya, sumasang-ayon ako sa diborsyo. Talaga po? Hindi pwede, hindi. Bakit? Ikaw ang dapat magdesisyon para sa akin. Manager Carlos. Kuya. Talagang hindi pwede, hindi papayag si Lola Elena. Madali lang yan. Itatago ko lang sa kanya. Miss Bea, maaari po bang bumaba muna kayo sandali? Ngayon, kung mag-aasawa ng babae, malaki ang kailangang dote. Natatakot si nanay na baka hindi siya makapag-asawa. Mas mabuti kung bibigyan mo ako ng paliwanag. Si Lola Elena, ang hawak niyang 20% shares, ay ibinigay kay Miss Bea. Ano? Sinabi pa ni Lola Elena na hindi pa raw nakaranas makipag-date si Miss Bea, kaya kung magpapakasal kayo sa kanya, mapipigilan ninyo si Master sa pag-aayos niya ng kasal para sa panganay na anak ng pamilyang G. Pinapayuhan ko kayong pahalagahan ito. Ano nang pinagkaiba nito sa arranged marriage? Hindi ba't parehong kukuha ng babaeng hindi mo kilala? Manager Carlos, isipin ninyo po. Ang panganay na anak ng pamilyang G ay maraming iniisip. Pero si Miss Bea, iba siya, gwapo kayo. Ang ganda ng inyong pangangatawan. Basta't pasayahin ninyo lang si Lola. Pakyutinsyo si Lola. At maging masunurin. Si Lola ay hindi pa rin nakakaranas, hindi niya kakayanin. Ang mga shares ni Lola sa inyo, ibibigay rin. Parang napakadali na niyan. Magaling ang sinabi mo. Mabuti. Ibawas ko sa sweldo mo ng 1 buwan. Hi. Sabi ni Tatay Berto, ang engagement ni CEO ng Chenjo Group ay ang panganay na anak ng pamilyang G. Hindi siya yon. Ha? Sabi ko na nga ba? Si Kang Shi Yuan, ang probinsyana. Paano siya makakasal sa malaking pamilya ng Chen? Kung ganoon, siya ay ang driver ng CEO. Kung gayon, paano mo sasabihin kung haharapin ni CEO Chen? Hindi mo na kailangang kumilos. Noong una, nang tumakas kami ni Kang Shi Yuan mula sa baryo, dahil ang mga magulang niya ang gustong ipagkasundo siya sa isang matandang binata. Ngayon, kailangan ko lang ibigay ang kanyang address sa kanila. Sabi ni Lola Elena, pagkatapos ng kasal, kailangan ninyong magsama. Sa melita na ito, mayroon akong inihanda para sa'yo, mga gamit para sa tagumpay. Bye-bye. Dito ka natitira. Oh, kung hindi mo gusto, pwede kang umalis anumang oras. Pwede na. Lanan. Ano nang ibig mong sabihin? Ayaw mo nang makipag-divorce? Ikaw, bakit ka nagbago ng isip? Hindi ba dahil sa'yo? Dahil hawak mo ang shares ng kumpanya. Dahil sa akin. Hindi kaya, minahal mo na ako. Ha? Ikaw. Gusto kong malaman. Nagwa-what if ka lang ba? Ito ay dahil sa'yo, na nagdulot ka sa akin ng mental na pinsala. Kaya, kailan ng divorce, ako ang magdedesisyon. Gwapo kayo. Ang ganda ng inyong pangangatawan. Basta't kayo po ay maging malambot, akitin ninyo si Lola, pasayahin si Lola, at maging masunurin. Si Lola ay hindi pa nakakaranas, hindi niya kakayanin. Ang shares ni Lola sa inyo, hindi na ba madali yan?
Sorry. Isasabit mo rin ba ang damit? Akin na. Ano? Hubarin mo ang damit mo. Hindi ba pagsasabit lang ang damit yan? Gamitin mo ang wardrobe na ito. Ang tanga naman ng babaeng ito. Totoo kang inosente. O nagkukunwari ka lang? Ay, Lumabas ka. ito ang kwarto ko. Ngayon, akin na ito. Bye-bye. Kaya pala walang nagkakagusto. Magpakasal ka sa akin. B. Reyes, paano mo nagawa na maliitin mo ang sarili mo? Magaling ka rin naman, di ba? Good morning, Manager Bia. Alainan, bakit? Ang kapal ng eyebags. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Manager Carlos, ang laki ng iyong anteng-anteng. Sigurado, nakuha mo na siya? Hindi mo na kailangang sabihin. Gamitin mo ang kotse ko. Sige. Dahil sa pag-alis ng dating direktor. Ngayon, i-announce natin ang bagong direktor. Siguradong si Manager Bia. Siyempre, ang kakayahan ni Manager Bia ay kitang-kita na. Dati, kulang lang sa edukasyon. Naririnig ko kamakailan lang, si Manager Bea ay kumuha ng kolehiyo para sa mga nakakuha siya ng certification. At ngayon, hinihiling ko ang inyong palakpak para sa aking bagong direktor, Sumiao Miao. Ano nang nangyari? Hindi ba si Sumiao Miao dati dahil sa pagnanakaw ng gamit ng kliyente? Nako, nagkasala ako sa kanya dati. Naririnig ko, hindi siya nakakalimot. Manager Bea, dati kayo ang pinakamalapit sa kanya. Maaari mo bang pakiusapan siya para sa amin? Bea Reyes. Ikaw, bilang manager ng department ng mga silit, dapat ikaw ang maging halimbawa. Ngayon, ang itsura mong, walang sigla. Ano ba naman yan? Ano nang nangyari? Sa harap ng lahat ng ito, ginawa mong mahirap para kay Manager Bea. Talagang hindi ka nagbigay ng respeto kay Manager Bea. Tama po kayo, Director Xu. Ang sobrang pagod ay madaling magdulot ng problema. Manager Bea, ngayong araw, ay hindi mo na kailangang magtrabaho. Pwede akong magtrabaho. Sabi kong hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang ngayon ang sweldo na hindi ibibigay. Ang buong attendance bonus nitong buwan ay wala ka rin. Ano? Sobra na ito, sobra na. Mayroon ba kayong reklamo? Tapos na ang meeting. Bea Reyes. Ito ang kahihinatnan kapag sumalungat ka sa akin. Umuwi ka na. May malaking regalo sa bahay ang naghihintay sa iyo. Nakadepende lang yan kung mayroon ka ng biyaya para matamasa ito. Sigurado ka bang dito talaga? Ang anak ng pamilyang Shu mismo ang nagsabi, paano magkakaroon ng mali? Maghihintay tayo dito para sa kanya. Bastos ka, iniinsip mo pa ring tumakbo. Pasok, pasok. Maging mahinahon ka. Pinalaki kita ng ganito, hindi para ikaw ay umasa lang. Tumakbo ka ng ilang taon, mabuti na lang. Sinabi ni Shu Miao Miao sa amin, na nandito ka pala. Si Sumiao Miao pala. Nagpadala naman ako ng pera sa inyo. Hindi ka pa nahiya. Ang perang iyon ay hindi sapat para sa akin na maglaro ng mahjong. Ngayon, papasukin ko si Tatay Berto dito para ayusin ka. At kapag naputol na ang ugat, tignan natin kung paano ka tatakbo. Lumalabag kayo sa batas. CWE. Lumalabag sa batas. Anak ka ng aking sinapupunan. Ako ang nagluwad. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ay. 100,000 piso. Hindi pwedeng kulang kahit isa. Manager Carlos, noong isang gabi, gaano ka-intense? Naiwan mo pa ang iyong cellphone.
Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Shi Yuan, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng mabuti. Sino man ang pagsamahan mo, pareho lang. Ah, Kung gayon, dadalhin kita sa aming probinsya. Magkakaanak tayo ng ilan, mga malulusog na lalaki. At saka, bibigyan kita ng mga alahas na ginto at pilak. Marami, marami. Bibigyan kita ng 3 golds. Okay. tulong, tulong. Sabi mo, ang batang babae na ito, nagsasabing tatawag siya sa pulis. Magkakaproblema ba tayo? Si Jiabao ay naghihintay pa ng 100,000 piso para sa asawa. Kapag natapos na ito, dadalhin natin siya diretso sa baryo. Saan tayo mahahanap ng pulis? Oo nga. Ay. Ikaw. Sino kayo? Kami ay mga magulang ni Bea Reyes. Magandang araw po, Tio at Tia. Ay, wala ang anak ko dito. Ikaw, paano ka? Nakapasok ka lang basta sa kwarto niya. Kukuha lang ako ng gamit. Bastos na babae. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang masusunod. Anong ginagawa mo? Ay, tama na. Ayos ka lang? Buti na lang dumating ka agad. Ayos lang ako. Tian Shijen, Wang Rufang. Tingnan niyo po ang mabuti ninyong anak. Sa harap ko pa, may iba ka na pala. Hindi niyo na ba siya pinipigilan? Ang babaeng yan. Nako, Diyos ko. Sabi ko nga noon pa, bakit hindi ka umuwi sa baryo, ha? Yun pala, may iba ka na sa labas. Ikaw, ay. Umalis ka dito. Kung hindi, magbigay ka sa amin ng 100,000 piso na dote. Tumawag na ako ng pulis. Salbaha ka. Lumaki na ang ulo mo, ano? Sige ka, humanda ka sa akin, maghintay ka lang. Halika na, bilisin mo. Humanda ka sa akin. Tara na. Bahala na. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Ang bahay na ito, hindi na pwedeng terhan. Ang laki naman. Ang laki siguro ng upa dito kada buwan. No. Malaki nga. Ah. Malaki nga. Ah. Akala ko walang tao sa loob. Kaya pumasok na tayo. Ah. Biro lang. Hiram lang sa kaibigan. Akala ko nagdadidi ka pala. Ha, ang taas naman ng sahod. Sakto, naghahanap na rin ako ng bagong Gusto mong magpalit ng trabaho. Pero kung magdadidi ka, wala ka namang sasakyan, di ba? Nga. Wala pa nga akong lisensya. Bahala na. Hindi na yan mahalaga. Tara na. O ay. Mukhang madumi na yung damit mo. Hindi mo ba gustong magpalit ng damit? Sige, pasok na tayo. Jen Xiuan, nandoon ka ba? Pakikuha naman ako ng damit. CJ. Hindi ko akalain na may ganito pala siyang hilig. Medyo kakaiba nga itong mga damit. Sigurado ka bang iyan ang isusuot mo? Kahit ano na lang, pakikuha mo. Anong ginagawa mo? Jen Xiuan.
Anong trip mo? Anong klaseng damit yan? Huwag kang lalapit. Matagal mo na palang inihanda. Itong damit na to, alam ko na. Matagal mo na palang binabalak ito sa akin, di ba? Paano mo nagagawang ibintang sa akin? Kinuha ko lang to sa sarili mong maleta. Sa malita mong ito, may inihanda akong sikretong gamit para sa tagum. Bye-bye. Zhou Cheng na, papatayin kita. Natamaan ka ng dila ko, no? Nawalan ka na ng lakas ng loob, no? Sabi ko na nga ba, kakaiba ang hilig mo. Jian Shiwan. Isa pang salita mo pa. Maniwala ka o hindi, gagawin ko na ang obligasyon natin. Bilang mag-asawa ngayon din. Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nasaan ang gamit ko? Yung gamit mo, inalis na lahat. Ni Director Xu kahapon. Tinanggal na. Sumiyaw-umiyaw. Oh, hindi ko akalain na makakapasok ka pa. Bakit? Gusto mong makipag-away tayo? Jiang Shiyuan. Pag-isipan mong mabuti. Ang nawawala lang sa'yo ngayon ay ang pwesto mo. Pero pag talaga nagumpisa kang manakit, ang mawawala ay ang trabaho mo. Nagpasya na ako. Nagpasya ka na sa ano? Oh, hihingi ka ng tawad sa akin. Huli na. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Shiyuan, may kapangyarihan at impluwensya na ako ngayon, kaya kitang durugin. Ikaw ang nagbigay ng address sa mga magulang ko, di ba? Alam mo kung anong mangyayari sa akin pag uwi ko. Ngayon, formal ko na itong sasabihin sa lola mo. Hindi na ako magtatrabaho. Dahil sa dami mong sinabi. Eto. Babatukan kita. Jiang Shiyuan, humanda ka sa akin. Director Xu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nadulas lang ako. May kailangan ba kayo? May nagrereklamo kasi yung malaking customer. Sa guest, paano na yan? Malikot ba yung customer? Sabihan niyo si Jiang Shiyuan na siya na ang bahala doon. Bilisan mo. Naku, madam. Manager Wu, huwag na kayong magingay. Nandito lang ako para tingnan ang aking manugang. Ang manugang niyo po ay nagtatrabaho dito sa hotel namin. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Uy, bilis. Anong nangyari? Yung customer sa loob, inharas niya si Xia Olin. Si Xia Olin, nanlaban. Ngayon, sabi nung tao, nabasag daw yung maleta niya dahil kay Xia Olin. Manager Jiang, hindi ko po talaga ginawa. Okay lang. Ako na ang bahala. Pasok. Pasensya na po. Ako ang manager ng housekeeping dito, sa hotel namin. Ang ganda ko talaga. Natanggap na po namin ang reklamo. Tungkol saan po ba? Ano po ang hiling ninyo? Ano po ang gusto nyong mangyari? Ang malite ko, mahigit 10,000 piso ang hinihingi ko ngayon. Yung staff na to, bayaran niya ang damage at ang hotel nyo. Libreng i-upgrade ang kwarto ko. O kaya makipaglaro ka sa akin. Ano? Paano mo gustong maglaro? Depende na yan sa'yo. Oh, paano mo gustong maglaro? Nako. Depende na yan sa'yo. Lalaki ba kayong mga puro kalibugan lang ang ala? Anong sinabi mo? Manager Jiang, nahanap na po ang surveillance footage na kailangan. Tatawag na ako ng pulis. Nagsusumbong ka?
Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ito ang reputasyon ng hotel nyo? Narinig mo ba? Pinapakita ng surveillance na may posibilidad na ginugulo ang staff ng hotel namin. At yung mga sinabi nyo kanina, na-record ko na. May ebidensya ako. At ang pinakamahalaga, itong gasgas, halatang gawa ng kutsilyo. At ang housekeeping department namin, walang kutsilyo. Pwede nating ipa-examine sa pulis kung may fingerprints. Yan sa kutsilyo, nakuha mo na. Manager Jang. Ako ay mula sa Cheney Group. Libo-libong beses kaming nagbo-book sa hotel nyo bawat taon. Sigurado ka bang gusto mong magalit kami sa inyo dahil dito? Noong una, baka hindi ko kayang harapin ang tulad mong basura, pero ngayon kaya ko. Kasi hindi na ako magtatrabaho dito. Lagot ka. Kung ganyan ang reputasyon mo, saan ka man pumunta, wala nang kukuha sa'yo. Ang manugang ko. Hindi pwedeng pagpilian ng iba. Ang manugang ko. Hindi pwedeng pagpilian ng iba. Madam, dito po. Sino yan? Ang laki naman ng bigat ng salita niya. Siya ang ina ng C ng Chengzu Group, ang matandang madam ng Chengzu Group. Siyempre, malaki ang impluensya niya. Ang matandang madam ng Chengzhou Group. Tita, bakit po kayo nandito? Nanay, nandito ako para ipaglaban ka. Kanina, sinabi mo na, walang hotel na kukuha sa manugang ko, di ba? Hindi, wala. Sinasabi ko sa'yo. Napakahusay ng manugang ko. Kahit saan siya magpunta, dapat salubungin siya ng bongga. Tama po kayo. Mali ko po. Kung alam mong mali ka, kunin mo gamit mo, at sumuko ka na. Pupunta na ako. Pasensya na po. Nanay, nagluto ako ng sabaw para sa'yo. Salamat po, tita. Oy. Sabihin mong nanay. Nanay. Yung tao kanina. Kilala niyo po ba? Ha? Hindi ko kilala. Yung tao kanina, bakit ganon ang reaksyon niya? Siguro, guilty siya. Jiang Shiyuan. Narinig ko, pinapaalis mo daw yung malaking customer ng kumpanya. Lagot ka. Alin na namang asong, di nakatali to. Ano raw sabi ng matandang yan? Nakakita na ako ng nakakakuha ng pera, pero hindi pa ako nakakita ng nakakakuha ng mura. Bata pa lang. Malala na pala ang pandinig mo. Sa madaling salita, tumigil ka na sa pag-iyak dito. Ikaw. Bigyan mo sila ng matinding leksyon. Anong gagawin niyo? Jiang Shiyuan. Una, sinaktan mo ako, kasabwat ang mga tagalabas. Tapos, pinalayas mo ang malaking kliyente. Sinasabi ko sa iyo. Tapos ka na. Ang Century Royal Mansion Hotel ay hindi ka titigilan. Ngayon, ako ang papalit kay General Manager para maturuan ka ng maayos. At ikaw pa, walang kwentang matandang babae. Sumiyaw-miyaw. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iba. Shiyuan. Dapat ba mag-isip ng 3 beses sa isang araw? Matandang babae. Huli na para yumuko ka ngayon. Shiyuan, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Kung masyado ba akong naging magalang, o kung binigyan ko ba siya ng sobra-sobrang respeto, at kung dapat na ba akong kumilos. Para bulihin mo ang aking manugang, 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 para bulihin mo ang aking manugang. Nanay, medyo magulo ang buhok mo. Ay, matagal na mula nang ayusin ko ang buhok ko. Bilisan nyo, pigilan nyo sila para sa akin. Masama ang epekto. Ang epekto ay talagang so masama. General Manager Wu, ikaw ang dapat kumampi sa akin. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng hotel, pero si Jiang Shiyuan, talaga. Ay, tama na ang pagsasalita. Susunod, ay ipapahayag ko sa lahat sa pagkakataong ito ang resulta ng insidente ng pag-aaway. Sinabi ko na kay Davao, na ayusin ang mga bagay, patay ka ngayong pagkakataon. Ang insidente ng pag-aaway na ito, para sa ating hotel, ay nagdulot ng napakalaking epekto. Ang pangunahing responsable, ay may hindi matatakasan pananagutan. Ngunit mayroon ding mga empleyado, sa insidente ng pag-aaway na ito, na nagkaroon ng napakalaking sakripisyo. Kaya naman sa lahat, ay ipapahayag ko bagong atas sa paghirang. Sumiyaw-miyaw, sa kanyang pagtatrabaho, ay napabayaan ang kanyang tungkulin. Na nagdulot sa hotel ng napakalubhang pinsala.
Ngayon, ang kanyang posisyon bilang direktor ay binabawi. Paano nangyari yan? Paano nangyari ito? Ang koneksyon ni Xumiao-Miao, hindi ba't napakalakas? General Manager Wu, nagkamali ka ba? Sila ang nanakit sa akin, tingnan mo. Sila ang unang kumilos, lahat iyon ay para tulungan ka. Manager Jiang, karaniwan sa iyong trabaho, ikaw ay masigasig, siguradong lahat ay nakasaksi. Kaya naman, inanunsyo ko. Si Manager Jiang ay promoted bilang Director Jiang. Si Director Jiang ay impossible. Sabi ko na. Ang aking desisyon ay napakaseryoso. Paano posibleng ma-promote si Jiang Shiyuan? Sa tingin ko, Manager Jiang, ang ma-promote bilang Director Jiang ay masyadong maliit para sa kanya. Dapat direkta siyang ma-promote bilang ating Vice President ng Century Royal Mansion. Maligayang bati po, Vice President. 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 Imposible. Imposible. Ayan. Para sa akin. Esan. Oh, Na-promote ako ngayon. Sabihin ko sa'yo. Sabi ng manghuhula, itong si Jingzhou natin ay may swerte sa asawa. Tingnan mo, ang karera mo ay umuusad na. Tiyak na pasasalamatan ko si Chen Jingzhou ng maayos. Kung ganon, magtatrabaho na ako ng maigi. Sige na. sigurado ka bang pasasalamat yan sa akin? Naman, subukan mo na. Yung damit na nagustuhan mo noon, yung damit na iyon, inirekomenda ko iyan sa tindera. At espesyal niyang nirekomenda, sa akin tong damit na to, sinabing siguradong magugustuhan. Baliw ka ba? Walang magkakagusto dyan. Masyado bang konserbatibo? Yung damit mo dati, masyadong manipis. Nag-aalala ako baka magkasakit ka. Kung isusuot mo iyan sa taglagas. Ay, itong damit na siguradong mas maganda kaysa doon sa dati. Pwede mo namang subukan, di ba? Subukan mo lang. Gusto mo ba ako? Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang pagtingin? Ito ang nararamdaman ko. Mayroon akong damit na ito. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko ang damit na ito. Hinalikan mo ako. Pero hindi ibig sabihin na gusto mo rin ako. Kaya pala, alam ni Chen Jingzhou na iba ang sinasabi ko sa nararamdaman ko. Kaya pala gusto niya magsuot ng ganoong damit. Pero ayaw niyang sabihin. Oh, naintindihan ko na. Mabuti at naintindihan mo. Makinig ka. Ibalik mo itong damit, ha? Manager Wu. Ay, Vice President Jiang. Bakit po kayo narito? Ay. Bilisan. Bilisan. Vice President Jiang, bilis. Dito kayo umupo. Ay, bakit po kayo naparito? Umupo po kayo. Umupo po kayo. Ay, Vice President Jiang, umupo na po kayo. Igagawa ko po kayo ng tubig. Manager Wu, masyado naman po kayong magalak. Vice President Jiang, narito. Ito po ay mga bagay na dapat kong gawin. Ay, nga pala. Ito po ay ang financial report ng hotel natin ngayong buwan. Ang Chensu Group po ay nangangailangan ng isang tao para sa kanilang performance review meeting para mag-present. Sa tingin ko po, kayo lang ang karapat-dapat dito. Sige po, tiyak na tatapusin ko ang gawain. Ay, Vice President Jiang. Pakiusap po, sabihin niyo po ang magandang salita para sa akin. Sa harap ni Manager Chen mamaya, ha? Chen Jingzhou.
Dumating ka ba para sa pagpupulong ng pagtatasa ng trabaho? Esan. Para dumalo sa pagpupulong ng pagtatasa ng trabaho, kailangan ko pa bang mag-make-up? Siyempre. Hoy, narinig mo na ba? Ngayon, si President Chen ay dadalo sa pagpupulong ng pagtatasa ng trabaho. Nagtataka ako kung may pagkakataon pa. Narinig ko, si President Chen at ang panganay na anak ng pamilya ay nag-asawa. Ang mga tulad natin, wag na nating isipin. Paano kung mamaya kung aksidente kang bumangga kay President Chen? Sino ang makapagsasabi? Kung may oras ka pa para isipin yan, mas mabuti pang isip kung paano magtrabaho ng husto. Ang pag-asa sa lalaki ay hindi kasing ganda ng pag-asa sa sarili. Tayo ay mga nagbibigay ng tsaa at tubig. Paano tayo magtatrabaho ng husto? Magbigay ng tsaa. Bilis, bilis, magbihis na. Malapit nang magsimula ang oras na ninyo para umarte. Bilis. President Chen, lahat ay handa na. Paki-welcome ang mga hostesses. Anong nangyayari? Ikaw ang pinakamaganda. Bilis, pumunta ka at magbuhos ng tubig sa mesa ni President Chen. Nandito ako para dumalo sa pagtatasa ng trabaho. Alam ko, ikaw ay nandito para sa pagpupulong ng pagtatasa ng trabaho bilang hostess. Hindi, gusto mo bang magtaas ng presyo? Mayroon akong 500 piso dito. Pagkatapos, ibibigay pa rin ang iyong 1,000 piso gaya ng dati. Katumbas nito ang maraming araw ng aking sahod. Parang hindi naman nakasaad na hindi pwedeng mag-part-time habang nagtatasa ng trabaho, di ba? Titiyakin kong matatapos ang gawain. Zuzuzu. Ikaw pala. Nagsasagawa ka rin ba ng part-time? Oh, oo. Ay, patay. Manager Chen, masama po ba ang pakiramdam nyo? May kaunting sipon lang. Ikaw na lang kaya? Ako na lang kaya? Ay, hindi pwede. Ngayong may sahod na ako. Hindi ko na talaga kayang ipagawa. Salamat. Ay, Sir, igagawa ko po kayo ng tsaa. Engan. CJ. Ang pamilyar naman ng taong to. Itong damit na to. Ah. Nakita niyo ba? Kagagaling lang niya mangaral sa atin. Sinasabing hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Siya pala mismo ang gumagamit ng ganyang murang paraan na halata naman. Sinasadya niyang makuha ang atensyon ni Manager Chen. Marco Santos. Bakit ka nakaupo dyan? Paumanhin po, Ginoong Santos. Siya po ay unang beses pala mag-attend ng ganitong banquet. Hindi po niya sinasadya. Hindi pa ba siya magsusori agad kay Ginoong Santos? Marco. Sa totoo lang, ako nga si. Tama na, Marco, huwag ka nang magpanggap. Nagsasabay ka lang din ba dito? Ang posisyon na ito ay para sa presidente ng group. Umalis ka na dyan. ang pinakamalayong distansya sa mundo. Ay, kapag ang katotohanan ay nasa harapan mo at pinipili mong maniwala sa kasinungalingan. Umalis ka na nga. Nakikita mo ba? Hinawakan pa niya si Ginoong Santos. Nakikipaglandian pa. Talagang walang kahihiyan. Pero posibleng na ako nga ang presidente ng grupo. Kayo na muna ang bahala dito. Lumabas muna tayo at mag-usap. Hindi nga.
Talaga bang hinayaan niyang magtagumpay ang babaeng iyon? Kung alam ko lang noon, nilapitan ko na sana ang mesa na iyon para mag-abot ng tubig. Bakit ka nandito? Bakit mo ako niloko? Hayaan mong hulaan ko. Natatakot ka ba na kapag nalaman ang tunay kong pagkatao, ay lalapit ako sa... Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat ngayon, hihiwalayan na kita. Sinabi ko na. Ang tungkol sa diborsyo, ay kailangan manggaling sa akin muna bago mangyari. Hindi ako pumapayag sa diborsyo ngayon. Hahabulin mo ba? Hayaan na. Hayaan natin siyang kumalma muna. Tigilan mo. Paano mo nagawang magpakita rito? Ano? Pinagbukas mo ba ito ng pamilya? Pangkat Chengju. Syempre, hindi naman. Ito ang pinatatakbo ng pamilya ko. Pero hindi rin naman ang sa pamilya mo, di ba? Kung hindi kayo maghihiwalay, parang ibig sabihin, ito ay sa akin na rin. Pero, gusto ko pa rin makipaghiwalay kay Marco Santos. Ang lintik na iyon. Mga walang kwenta. Mga asong hindi humaharang. Sofia Reyes, sasabihin ko sa iyo. Matatapos na ang maganda mong araw. Ngayon, naparito kami upang ibunyag ka. Gumagamit ka ng iyong katawan upang umangat. Nagpakita ka kay Jiwoo. Sinasabi mo, si Jiwoo, sa edad niyang iyon, halos kasing edad na ng tatay mo. Ikaw, paano mo nagawang humalik sa kanya? Mukhang napakaganda mo pa naman. Ngayon lang nalaman na napakawalang hiya mo pala. Ano ang alam mo, ngayong mga batang etikete, mas gusto lang ng madali ang paraan. Mayroon ba kayong ebidensya? Ebidensya. Ikaw na galing sa probinsya, isang dilag sa bukid, walang pinag-aralan, walang pinagmanahan. Paano ka makakaakyat sa isang gabi bilang Vice President ng Century Wangfu Hotel? Iyan ang ebidensya. Kung ganoon, walang ebidensya. Gamit ang dalawang, hindi pa masyadong lumalagong utak ninyo, ay manghula lang kayo. Dabaw. Tingnan mo, muli na naman niya tayong nilalay. Kung gayon, ngayon, ako ang magpapatay sa iyo. Mga ginoo. Ang tatay ko ay si Yu Changfu ng Chengzhou Group, na siyang namamahala sa pag-aayos ng tauhan. Ang paghirang sa inyong hotel ay hindi niya alam. Sa madaling salita, ang titulo mo ngayon. Paglabas mo ng Century Wangfu Hotel, walang kikilala. Kaya pala. Ang kinatawan ng Century Wangfu Hotel ngayon para sa report ay si Sofia Reyes. Ang paghirang na ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ay espesyal na inaprubahan ni Lola Chen. Mukhang ang taong ito ay hindi ordinaryo. Sofia Reyes. Sigurado ka bang walang dokumento para kay Sofia Reyes? Ano ang nangyayari? Wala lang, mayroon kaming hindi pagkakaunawaan ni Sofia Reyes. Paano siya naglakas loob, gumawa ng peke sa dokumento ng paghirang? Ibibigay ko sa kanya ang kulay na dapat niyang makita. Medyo sobra na talaga ito. Kailangang bigyan ng ganitong tao ng isang mahigpit na aral. Nako, sana itong bugok na ito ay hindi makagawa ng gulo. Malapit na mag-meeting si Sir Yu. Saan ka pupunta? Kaya pala. Kung gayon, ang balita mula sa lalaking ito, ay tiyak na hindi mali. Tama. Security guard, dalhin mo siya sa akin. Bitawan mo ako. Mukhang. Si Jiwoo, ang matandang iyon, ay talagang pinahahalagahan ka. Gusto niyang makakuha ka ng magandang impresyon sa harap ng mga boss. Sayang, nakilala mo ako. Nako, ang presidente pala ng Chengzhou Group ay pinakakinatatakutan ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Dalhin ninyo siya. Bitawan mo, ayoko nang bumalik. Bitawan mo ako. Hindi ka na makakatanggi. Maria Santos. Dahil sa mga dati natin. Tumahimik ka. Sofia Reyes. Sasabihin ko sa iyo. Ang kabutihan mo dati sa akin ay awa lang mula sa iyo. Hindi ko na kailangan ngayon. Maria Santos, tara na. Para hindi mo na kailangan ipakasal kay Zhao Gaosuang at hindi ko na rin kailangan ipakasal kay Zhang Shazi. Mga makapal ang mukha. Dalhin mo siya.
Ngayon, gusto kong makita kung gaano kasama ang kahihinatnan mo. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo pa ba siya pakakawala? Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Salamat sa iyo. Pansamantala, ayos naman ako. Akala ko kung sino na. Yun pala ang walang kwenta mong asawa. Hindi mo pa ba alam? Si Jiang Shiyuan, niloko ka na niya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya ngayon, at kumalas ka na sa kanya habang maaga pa. Kung hindi, kapag ibinunyag namin yan, ang Chengzhou Group, hindi siya palalampasin. Ayaw mo na rin ba ng trabaho mo? Gaano kayo katapang? Alam nyo ba kung sino siya? Gaano kayo katapang? Kayo ang matatapang. Sino ba siya? Siya ba ang CEO ng Chengzhou Group? Tama ang hula nyo. Ako ang presidente ng Chengzhou Group. Hindi. Bago ka magsalita. Hindi ka man lang naghanda ng draft? Hindi ka ba ang driver na nagmamaneho? Nagpapanggap na presidente? Tama. Nagpapanggap na presidente ng Chengzhou Group, dagdag na kasalanan. Ikaw at si Sofia Reyes, isa ay nagpapanggap bilang Vice President ng Century Wangfu Hotel. Ang isa naman ay nagpapanggap na presidente ng Chengzhou Group. Kayo dalawa, talagang hindi alam kung paano mamatay. Kayo ang hindi alam kung paano mamatay, hindi ba? Kung ayaw ninyo ng utak ninyo, ibigay na lang. Sino naman ang magpapanggap sa ganitong okasyon bilang presidente ng grupo? Ang ibig mong sabihin, ang presidente ng Chengzhou Group, ay papakasalan ka, isang galing sa probinsya, isang hamak. Alam mo ba? Dahil lang sa kaya niyang magpakasal sa iyo, hindi siya maaaring maging ang presidente ng Chengzhou Group. Dahil ang presidente ng Chengzhou Group ay magpapakasal kay Ji Mengyan, ang panganay na anak ng pamilyang Ji. Patay na, hindi pa naghihilom ang lumang sugat, dagdag na naman ang bago. Totoo ang sinasabi niya. Hindi naman ako nangako, napapakasalan ko. Si Ji Mingyan ang panganay na anak ng pamilyang Ji. Tama. Tingnan mo, lumabas na ang totoo. Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Ang dalawang inutil na ito, natali ninyo rin sila. Opo. Yu Dabao. Pinapayuhan kita na tumigil na. Kung hindi, kahit dumating ang tatay mo, hindi kanya mail iligtas. Alam mo pa kung sino ang tatay ko? Mukhang ang Chengzhou Group ay marami ka nang nalaman. Dahil alam mo kung sino ako. Umalis ka na ngayon. Akala mo mapipigilan mo ako? Ngayon, ako ang, sa harapan mo mismo, pagsasamantalahan ko ang asawa mo. At wala kang magagawa. Dabaw. Nagkagusto ka ba sa haliparot na ito? Asawa ko. Ikaw pa rin ang aking pangunahing asawa. Kundi, ang haliparot na ito. At ang kanyang asawa. Ilang beses akong hinamon. Ngayon, gusto ko magbigay sa inyo ng kulay. Para malaman ninyo na hindi ako si Yu Dabao na basta-basta mapipikon. Ano ang nangyayari? Naakit na kung sino man. Talagang nakakadiri. Dabaw. Nagpapanggap lang siya para pagtawanan ka. Huwag kang padala sa kanyang laro. Alam ko na yan. Lumuhad ka sa akin ngayon. At maging aso ko. At saka kita patatawarin. Masakit ba ang kamay mo? Hindi ko na talaga matiis. Yu Dabao, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umuwi ka at pagkatapos mong linisin ang iyong ngipin, saka kakausapin mo ako. Alam mo ba? Ang bibig mo ay para isang pag-utot sa loob ng kabao. Nakakabaho. Dabaw, kumusta ka na? T** nang. N** na, lumalaban ka sa akin? Hindi lang ako gumamit ng kamay. Pati pa ako magagamit ko pa. Maniniwala ka ba kung sabihin ko ngayon? Jiang Shiyuan, huwag kang mayabang. Kahit pa ang Diyos na makapangyarihan ay dumating, hindi kanya may iligtas. Ipapauwi kita sa baryo. Hindi. Ipapadala kita sa Myanmar. Hahayaan kitang paglaruan ng libo-libo. At mamuhay araw-araw sa pagdurusa. Pipighatiin kita ng husto. Naalala mo ba? Opo. Ipaalam mo ang utos. Itapon ang dalawang ito sa Myanmar. Opo. Iniisip niyo ba natakot ako sa biro? Ngayon din, itatawag ko ang tatay ko. Dad. Ako ay inaapi ng isang T** nang at ng kanyang kabit. Bilasan niyo po. Kayong dalawa, bakit pa kayo nagtataka? Bantayan niyo sila.
Huwag ninyong hayaang makatakas. Opo, young Master Yu. Kilala ka ng tatay niya, di ba? Mabuti naman. Dahil sa ginawa nila, sinimulan ko ng pagdudahan kung ikaw ba talaga ang SEC ng Chengzu Group. Nalulugmok na nga kayo, nananadia pa kayo. Jiang Shiyuan. Mas mababa ang buhay mo kaysa sa akin, at mas mababa ang napangasawa mo kaysa sa akin. Alam kong hindi ka kontento. Pero, ikaw at ang iyong inutil na asawa ay masyadong walang pakialam sa buhay. Chengzhou Group. Ang pinakamalaking grupo sa Rongcheng, na may market value na 100 bilyon. Kayo, hindi nyo tinitingnan kung karapat-dapat ba kayo. Bakit ka tumatawa? Ang tingin mo sa sarili mo, talagang nakakatawa. Maya-maya, iiyak ka. Titingnan ko talaga kung sino ang mangangahas na galawin ako, ang anak ni Yu Changpo. Dad, finally you're here. Anong nangyari? Ngayon, pinahintulutan ko kayo na makadalo sa pulong na ito. Gusto ko lang kayong makaipon ng kaalaman. Bakit pinabayaan ninyo na mapalo kayo? Nga pala, hindi ba kayo pumunta para hanapin si Jiang Shiyuan para sa gulo? Dad, hindi pa kami kumikilos para guluhin siya. Si Jiang Shiyuan ang nanakit kay Davao, at ang T** ng niyang asawa. Opo, Dad. Anong nangyayari? Kahit may kaunting koneksyon sila, dapat binigyan pa rin nila ako ng respeto. Hindi nyo binanggit ang pangalan ko? Binanggit po. Mas malakas pa ang pagkakapalo. Dad, tingnan mo kung paano ako pinalo. Huwag kang mag-alala. Dad, ipagtatanggol kita ngayon. MM. Chen. Mr. Chen. Tama, Dad. Siya yung T** ng naasawa ng masamang babae, nagtatangkang magpanggap na CEO ng Chengzhou Group. At itong masamang babae, na umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pagbibenta ng sarili, nakagawa na ng maraming kasalanan, halos hindi na may sulat sa dami. Tingnan ninyo ang inyong mga ginawa, lahat kay Dad nagdulot ng galit. Sigurado ka ba? Hindi ba ang tatay mo nanginginig sa takot? N** na ka. Ang tatay ko ay nasa Rongcheng na sa loob ng ilang dekada. Ano man ang malaking problema ang dumating, lahat ng dumating ay binigyan ng kaunting respeto. At dahil lang sa inyo, kayong mga walang kwenta ay nakakatakot sa kanya? Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Dad, alam kong ayaw mong makipag-usap sa mga inutil na ito. Ganito, hintayin mo sandali, putulin mo ang kamay niya. At putulin mo rin ang kanyang paa. Pagkatapos, pupunasan mo ang kanyang mga mata. Hindi pa sapat. Guguhitan ko ang mukha ni Jiang Shiyuan at ipapadala ko siya sa Myanmar. Dad, bilasan mo na. Ang pulong ng pag-uulat, malapit nang magsimula. Oo nga, Dad. Mabilis na tapusin natin sila at pupunta tayo para humingi ng papuri sa CEO. Sige. Ako ang bahala. Papaluin kita hanggang mamatay. Anong ginagawa mo? Pinapalo kita para sa pagpapanggap na CEO ng Chengzhou Group. Yang hayop na yon at itong masamang babae. Bakit mo ako pinapalo? Oo nga, Dad. Kayo dalawa ang mga bulag na mga hayop. Alam nyo ba na nakagawa na kayo ng malaking kasalanan? Dad, anong kasalanan ang nagawa ko? Anong kasalanan ang nagawa ko? Siya ang nakagawa ng kasalanan. Humingi ka ng tawad? Kumain ka ba ng maraming kabute? Nalilito ka na, Dad? Oo nga, Dad. Tayo, ang marangal na pamilya. Paano tayo? Yuyuko sa 2 basura mula sa ibaba ng lipunan. Alam nyo ba kung sino siya? Siya ang CEO ng Chengzhou Group. Chen Jingzhou, Mr. Chen. Siya talaga ang CEO ng Chengzhou Group. Mr. Chen. Oo. Kaya pala, si Jiang Shiyuan ay ang asawa ng CEO ng Chengzhou Group. Imposible. Hindi maaari. Mr. Chen, ang inyong lingkod ay nagkulang sa pagtuturo sa anak. Pakipagpatawad. Pagbati, M. Chen. Pagbati, Madam. Hindi ka ba nagkakamali? Ang CEO ng Chengzhou Group. Ang kanyang fiancé, hindi ba si Miss G? Niloloko mo ako, di ba? Niloloko mo ba ako? Kami, ang pamilyang Yu. Malapit nang mapahamak dahil sa'yo, lumuhad ka na at humingi ng tawad kay Mr. Chen. Huwag mo siyang paghintayin. Yu Davao. Ang taong nasa harapan mo ngayon, ay ang CEO ng Chengzhou Group.
Nakagawa ka ng malaking kasalanan, at ayaw mo pa ring umamin. Nagalit ko, ang CEO ng Chengzhou Group, Mr. Chen. Tapos na ako. Mr. Chen. Ako'y nagkamali. Patawarin niyo po ako. Hihingi ako ng tawad. Manager Yu, ito ba ang inyong anak na itinuro? Ang pagiging ama ang may sala kung hindi na ituro ng tama ang anak. Sa tingin ko, dapat ngayon iwanan ang iyong trabaho, umuwi, at turuan ng maayos ang iyong anak. Hindi ba ikaw at si Madam Chen, magkaibigan? Pakiusap mo siya. Pakiusap mo siya. Hay! Bago ka magsalita, hindi ba dapat tingnan mo muna ang iyong refleksyon? Tingnan kung karapat-dapat ka ba. Uncle Chen. Ang daming tao dito, ano? Old Mr. Chen, dahil sa ating matagal na pagkakaibigan. Pakawalan mo na ako. Jingzhou, bata ka pa. Hindi kailangang, dahil sa maliliit na bagay, makipagkaaway. Ang magkamali sa akin ay maliit na bagay. Pero ang guluhin ang asawa ko, iyon ay malaking bagay. Masyado kang bastos. Ang ipinapakilala kong manugang ay si Meng Yan lamang. Hindi kung sino-sinong pusa o aso ang makakapag-asawa sa aking pamilyang Chen. Nagsawa ka na ba sa paglalaro mo at ng iyong ina? Magpakatatag ka na. Jingzhou, kapatid. Lumaki tayong magkasama. Sa loob ng maraming taon. Palagi akong sumusunod sa mga pamantayan ng manugang ng pamilyang Chen. Mahusay ako sa musika, sining, kaligraphiya, at pagpipinta. At ang aking edukasyon ay mula pa sa Harvard University na may 2 doktorado. Ang pamilyang G, bilang pangalawa lamang sa pamilyang Chen. Sa larangan ng negosyo, maaari rin kitang bigyan ng malaking tulong, kailangan mo pa ring pag-isipan ng mabuti. T** na, alam ko na, wala kang kapalaran na pakasalan ang CEO ng Chengzhou Group. Kung ikukumpara sa Miss G, hindi ka man lang maituturing na laruan. Ano sa tingin mo? Miss Jiang. Miss G said so much. I think you are not suitable to be someone's wife. Instead suitable to apply for a job as an employee. Madam is really sharp. Impudent. There's no room for you to speak here. Dad, you've gone too far. Mangyaring huwag magalit, Tito Chen. Totoo iyan, ngunit ang pamilyang Chen ay hindi kailanman papayag na makapasok ang isang walang kwentang tao. Ngayon, ang meeting para sa pag-evaluate ng performance ng Chengzhou Group. Si Miss Jiang ang kumakatawan sa Century Prince Hotel. Tama. Tama. Nandito ang kanyang performance report. Ang Chengzhou Group ay may mga negosyong umuunlad. Sa maraming bansa, ang performance report ay karaniwang nasa 3 wika, Chino, Pranses, at Ingles. Miss Jiang, kaya mo ba? Katulad ko, high school graduate lang siya. Paano naman niya malalaman ang 3 wika? Ang 3 wika. Kung gayon, ganito na lang. Kung maging maayos ang kanyang performance review, tapos na ang lahat ng nangyari ngayon. Ang nangyari ngayon. Pero kung mabaigo siya, umalis kagad kayo sa Jingzhou. Binibining Andrea, nangangahas ka bang harapin ito? Huwag kang magpili. Wala silang karapatang magpasya para sa akin. Mag-asawa kami. Tiyak na hindi ko hahayaang mapahirapan ka. Ikaw na ang bahala dito. Opo. Tara na. Manager Yu, pakiayos na ang gamit mo at umalis ka na ng maaga. Alam mo, hindi kayang magpasya ng matanda, Sir Chen, para kay Sir Chen. Kayo dalawa. Itapon ninyo silang dalawa sa malayong lugar. Opo. Tay. Davao, Davao. Kung gayon, maghahanda na ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sana totoo ang sinabi mo. Sige na. Sir Chen, nandito na po pala kayo. Ito ba si Binibining Andrea? Kailan gaganapin ang kasal nyo ni Sir Chen? Hindi na kailangan. Kasal na ako.
Minjo. Sa harap ng napakaraming tao, paano mo hinayaan na mapahiya si Mengyan? Kailangan kitang ipaalala. Si Jiang Xiuan ang asawa ko. At hindi ko. Siya hihiwalayan. Miss Jiang, malapit ka nang umakyat sa entablado. Inaasahan ko ang iyong pagtatanghal. Susunod, mangyaring tanggapin natin ang kinatawa ng Century Prince Hotel, Vice President Jiang Xiuan, upang i-present ang kanyang report. Ang Vice President ng Century Prince Hotel, napalitan na. Jiang Xiuan, kailan pa siya naging Hindi ko siya kilala. Hindi rin ako nakarinig. Sa loob ng group, wala man lang balita. Ang ganda niya. Sa murang edad, naging Vice President na siya ng Century Prince Hotel. Hindi kaya umasa siya sa kanyang ganda. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Isang wild girl mula sa probinsya. Kahit maganda pa siya, ano naman? Ang lalim na kaalaman at talent. Iyon ang mga bagay na dapat pahalagahan. Anong nangyayari? Tingnan natin kung paano ka mapapahiya. Nalagpasan na, napalitan na ng blankong papel. Sirain mo na. Bakit hindi ka pa nagsasalita? Nagpapaliban ka ba ng oras? May iba pang tao pagkatapos. Umupo ka. Kung aakyat ka ngayon para tulungan siya, masisira ang mga nauna nating patakaran at kailangan niyang umalis. Magandang araw sa lahat. Ako si Jiang Xiuan, ang Vice General Manager ng Century Prince Hotel. Susunod, ako ang maglalahad ng ating performance report para sa araw na ito. Gagamit ako ng 3 wika para iulat ang aking trabaho sa inyo. Imposible, siya na. Galing sa probinsya, na walang formal na edukasyon. Paano niya nasasabi na napaka-standard ang Ingles at Pranses? At makapagbigay ng talumpati ng hindi nakatingin sa script. Salamat sa inyong lahat. Dito na nagtatapos ang aking presentasyon. Napakagaling ng iyong pagbubuot. Kung may magsabi na si Jiang ay walang silbi kundi maganda, ako ang unang tututol. Ang pagbigkas ng Ingles at Pranses ay napaka-standard. Oo, talagang pinagsama. Ang kagandahan at talino, napakakaraming datos. Naaalala niya lahat? Ang isang waiter, anong silbi ng pag-aaral nito? Kahit mag-serve ka ng plato, hindi naman tataas ang sahod. Ang pagbabago sa kalidad ay nagdudulot ng pagbabago sa dami. Narinig ko na, ang Chengsu Group may pagtatasa, bawat quarter. Gusto kong subukan, kung kaya kong umakyat. Manager Jiang, ikaw ay manager lang ng housekeeping department. Bakit mo kailangang tingnan ang mga analysis report ng buong hotel? Kilalanin ang sarili at ang kalaban at mananalo ka sa bawat laban. Maraming impormasyon dito na makakatulong sa aming housekeeping department na mas mapabuti ang aming Congratulations, nanalo ka. Nang malaking tagumpay ngayong araw. Congrats din sa iyo. Chen Jingsao. Lanan. Maghiwalay na tayo. Sir Pao,
Susundan ba natin si Binibining Bea? Gabi na, hindi ligtas para sa kanya ang umuwi mag-isa. Sobrang pag-aalala mo. Sa kanya, bakit? May gusto ka ba sa kanya? Hindi po. Magmaneho ka. Umuwi na. Opo. U-turn. Opo. Ah, Pasensya na po. ayos lang. Ayos ka lang ba? Kuya Ray. Ako to, si B. Reyes. Bea Reyes? Kuya Ray. Kuya Ray. Bea, ikaw nga talaga. Bakit ka gumanda ng ganyan? Halos hindi na kita makilala. Kuya Ray. Bakit ka rin napunta sa lungsod ng Pag-asa? Simula nang tumakas kayo, ni Mia, pumunta na rin ako sa lungsod ng Pag-asa para magtrabaho. Bea, mag-isa ka pa rin ba ngayon? Kasal na siya. Magandang gabi po. Ako ang asawa ni Bea. Si Paulo Santos. Hello po. Ako ang kaibigan ni Bea, si Kuya Ray. May kuya sa aming nayon na ang pangalan ay Kuya at napakalapit namin sa isa't isa. Ay. Ikaw pala ang matalik na kaibigan na sinasabi ni Bea. Ako ang CEO ng Pangkat Pandagat. Kung magkaproblema ka sa lungsod ng Pag-asa sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Ang CEO ng Pangkat Pandagat. Opo. Sumakay ka na, ihahatid kita. Ay, huwag na po. Magbibisikleta na lang po ako pauwi. Sige po. Bea, magpalitan tayo ng contact number. CJ. Ako na lang. Walang baterya ang cellphone niya. Ha, sige po. Kung gayon, pauwiin ko na lang siya. Para ipadala sa akin. Sige po, kung ganun, mauuna na po ako. Sige po, paalam. Paalam po. Ayaw mo ba siyang umalis? Ayaw mo ba siyang umalis? Bakit ka nagpakitang gilas kay Kuya Ray kanina? Ang sinabi ko ay totoo. Ang pagpapakitang gilas ay tanda lang ng kawalan ng kumpiyansa ng isang lalaki. Ma'am, hindi mo pa rin ba nakikita ang pagmamahal ng CEO sa'yo? Sumakay ka. Bumaba ka. Oo. Boss. Hindi. Hindi. Sino ba ang inaway ko? B. Reyes. Kung hindi ako bumalik para sunduin ka. Sumama ka na ba kay Kuya Ray? Ano ang kinalaman niya doon? Ang bilis mong linisin ang pangalan niya. B. Reyes. Hindi mo ba alam na kasal ka na? Nasa bingit ka ng imoralidad. Nagtatangkang lumabag. Paulo Santos, baliw ka ba? Hindi ka naman nilalagnat. Magsalita ka. Huwag kang magkunwari. Nakita ko na ang lahat. Magkayakap na sana kayo. Ah, nakita mo. Baka nakita niya. Ang aking pang-akit na uniforme sa kanyang kabinet. Nakita mo. Alam kong medyo hindi tama. Pero hindi naman umabot sa imoralidad, di ba? Ano? Alam kong gusto mo ito. Sa totoo lang, hindi ko rin naman inaalintana ang mga ito. Inaalintana ko. Hindi ko gusto ang ideya na maloko. Hindi ba maganda ang estilo? Gusto mo bang palitan ko pa ng isa? Giant Shiwan. Hindi pa sapat si Zhou Tiezu. Gusto mo pa ng iba? Bakit mo naman nadadawi? Ilit si Brother Tiz. Nakakagulat. Sa tingin ko ito, pagiging mayabang dahil sa iyong pabor. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Brother Tiezu. Giant Shiwan.
Malinaw na halos magkayakap na kayo. Halos magkayakap na kayo. Pero sa halip binigyan mo ako ng malamig na mukha. Ikaw at si Jingjo, hindi kayo magkaparehong mundo. Hindi talaga kayo bagay. Siya ay Sa totoo lang, hindi ako karapat Ang paboritong ulam ni Jingjo ay ang mga latko. Ngayon, si Jingjo ay may meeting dito. Sapat na siguro ang mga ulam na ito. Uy, sino yan? Ma'am, ito ay 5-star hotel. Hindi ito palengke. Maghanap ka ng ibang lugar. Teka lang. Paano mo nasabihan ang bisita nang ganoon kabastos? Bisita. Kahit sino ay pwedeng maging sa Century Wangfu Hotel ko, ang bisita. Huwag po kayong magalit, tita. Ako na ang magbubukas ng kwarto para sa inyo. Sige na. Tita, sa suite na ito may mga gamit pang luto, kaya pwede kayong magluto. Kung mayroon po kayong kailangan, tawagin niyo lang ako ulit. Sige. Ang bait na bata. Sinabi pa ng matanda na ikaw ay mapagbigay at mabait. Bakit sa akin ay iba naman ang itsura mo? Shaiyuan. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Impossible. Shaiyuan. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Impossible. Shaiyuan. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Imposible. Bakit ka uminom ng ganito karami? Nasaan si Shiyuan? Shaiyuan. Si Shaiyuan ay tumakbo palayo. Nay. Cheers. Salamat sa paghahanap mo sa akin ng mabuting asawa. Mukhang ako na ang bahala dito. Kayo, linisin nyo ang aparador. Linisin itong mabuti. Itapon nyo lahat ng damit ni Jingjo. Palitan nyo ng mga gamit ni Shiyuan. Sige na. Opo. Ginang, ito po, itatapon na ba? Nakakadiri talaga. Ang mga kabataan ngayon, so kung ano-ano na ang ginagawa. Itapon na yan. Itapon na. Opo. Mabuti na lang at nakapaghanda na ako. Sa huli, ako pa rin ang aasahan. Hello. Shiyuan, ako si nanay. Si Jingjo ay nalasing. Kailangan niya ng alaga. Alagaan mo ng mabuti si Jingjo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ang gabi na umuwi na po kayo at magpahinga. Sige. Chen Jingzhou. Chen Jingzhou, kumusta ka? Shaiyuan. Wife. You're here. Chen Jingzhou, wake up. You smell so good. What's happening? I feel like I'm having trouble breathing. My heart is beating faster. Shaiyuan. I like you. Chen Jingzhou. I like you too.
So it was just a dream. Good morning, Director Jayang. Good morning. Hi, Director Jayang. Director Jayang today. You look like you have good color. Shi Yuan. Let's talk. Please. Here are 5 million. Leave Jingzhou. Thank you for your kind offer, Miss Jai. I still have work, so won't be able to accompany. Jiang Shi Yuan. Do you know what it means for Jingzhou to marry me? Is this your usual trick again? Then let's talk about something practical. In Chengzhou Group, Jingzhou owns the company's 40% shares. He is the largest shareholder. And Jing Zhao's father, Uncle Chen, owns the company's 15% shares. The remaining shares are held by a mysterious person. For Chengzhou Group, this is undoubtedly a ticking time bomb. Kuya Jingzhou, he could lose at any moment control of the company only by marrying me. Can Jingzhou get Uncle Chen's 15% shares? And marrying you, Jingzhou could lose at any moment everything he has. Tonight, Uncle Chen and my father are holding an engagement party for me and Kuya Jingzhou. What about you? Do you want to leave gracefully or make a humiliating exit? You choose. Who told you to come and disturb my daughter-in-law? Hello, tita. No matter what Shi Yuan says, don't believe her. Jingzhou and I are your strongest support. Tita, are you afraid? Afraid of what? Your husband loved my mother but couldn't have her. And your son is about to marry me. The two most important men in your life, both. Daddy, Daddy. Jingzhou, dear, does daddy have something else to do? Hello. Jinyun, I'm sorry. Kinyan drank a bit too much because I'm getting married. I found him a hotel nearby. Tita Pei, as an elder, you're going to attack a junior like. If this gets out, people in the circle will think of it. Ah, Nanay. Isabel and I are peers. I'll handle this for you. Jiang Shi Yuan, you dare hit me. Not only did dare hit you. If you dare again to speak rudely to Dinignan, I'll rip your mouth off. Shrew. You country folk truly have no manners. The manners of your Ji family are to steal other people's men. Is that so? Then this kind of manners we truly don't have. Because our morals aren't as base as yours. Jiang Shi Yuan, don't get too smug. Ji Mengyan, go tell your nanay. If you want to marry my son, it's impossible. If you want to substitute for your nanay to make up for regrets, I can divorce Chen Chinian. And you can marry him. Pei Jin Yun, don't get too smug. Shi Yuan, how are you feeling today? Don't worry, Nanay. No one can defeat me. I'm talking about last night. Did you rest well?
Bring out the most expensive from your shop, the International Master. Dress designed by Eri. Bring it. Yes, ma'am. Also, please invite the best stylist here. To style my daughter-in-law. Nanay, isn't this too exaggerated? To slap faces. Of course, the louder the slap, the better. The one I wanted, the dress designed by Master Eri. Why wasn't it delivered? Sorry. The dress was bought by a secret buyer. What? That dress cost over 10 million. Someone actually bought it. Forget it, Nanay. I'll just wear any haute couture. And it will overshadow that village girl. Forgive my daughter. She won't lose to anyone. Then invite the stylist. Nanay, let me tell you. I've hired for you from Metro City, the top stylist. The stylist can't come either. What? The stylist said she's busy with work. Ithla's daughter will soon, the president's wife of Chengzu Group. Looking domestical, who can compare to her? A stylist dares to act high and mighty. You, go and bring her to me, even if you have to drag her. Ma'am, it's not that I want to drag her, it's that I can bring her. Yes, yes. The stylist said, she's going to style the president's wife of Chengzu Group. Good for you, Jiang Shiyuan. How dare you act as the president's wife of Chengzhou Group? Get out. Useless thing. Don't worry. No matter what that woman does, she can't compare to you. Wow, Impress Chen, you look so beautiful. Old madam, your taste is excellent. So beautiful. Come. There's just one last step. Sign this agreement. Sir Chen, pupunta po ba talaga kayo sa engagement party na ito? Hindi po ba kayo natatakot na malaman ng misis ninyo? Hindi niya ito intindihin. Pero, kasal na po kayo. Kung pupunta pa kayo sa engagement party na yan. Sino ang nagsabing ikakasal ako kay Jimeng yan? Pumunta ako ngayon. Para linawin sa kanila na huwag na akong buluhin muli. Para hindi na magkamali ang bobo kong asawa sa bahay. Opo. Mabutit narito ka. Mabutit narito ka. Halika na, pumasok na tayo at mag-usap. Wala pa rin ba si Jiang Shiyuan? Baka naman, nahihiya kaya sumuko na. Kung ganoon, may alam pa rin pala siya. Magsisimula na ang handaan. Pumasok. Sino yan? Ang eleganteng tingnan. Tara. Pirmahan mo itong kasunduan. Ito ang Chengzhou Group, 25% ng mga shares. Noong kasal mo binigay ko na ang 20%. Yung natitirang shares, itinira ko na rin para sa iyo. Ma, hindi ko matatanggap yan. Anak ko, natawag mo akong nanay, at ipinagtanggol mo ako, alam kong hindi ako nagkamali ng pinili. Kailangan ka ni Paulo Santos. Nay, hindi kita bibigyan. Tingnan mo, nandito na si Boss Reyes. May mga usap-usapan dati na hindi sang-ayon si Boss Reyes sa kasal ng pamilyang Cruz. Ngayon, mukhang puro haka-haka lang pala. Jingzhou,
Alam ko, hindi mo bibiguin ang iyong ama. Mukhang. Bibigwin kita. Jingjo, hindi mo gustong tingnan muna kung sino-sino ang nandito ngayon. Ako, si Mang Ben, ay bumabati kay Boss Reyes at kay Miss Sofia Cruz ng isang masayang pagsasama sa pagtanda. Ako, si Mang Ben, ay bumabati kay Boss Reyes at kay Miss Sofia Cruz ng isang mapalad na pagtatagpo at masayang kinabukasan. Ako, si Mang Ben, ay bumabati kay Boss Reyes at kay Miss Sofia Cruz na ay maging mapalad ang inyong pagsasama at isang masayang tahanan. Ito na ba ang iyong huling baraha? Noong una, nalampasan ako ng iyong lolo at ibinigay ang kumpanya sa iyo. Anak kita. Wala na akong masasabi. Ngunit ako, Eduardo Reyes, ay hindi kailangan ng isang anak na hindi sumusunod. Magpakasal ka ng maayos kay Sofia Cruz. At ang natitirang shares ko, ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga taong ito, ay tutulong din sa iyo. Kung hindi, Jing Zhao, ang iyong ama ay para sa ikabubuti mo rin. Ako ay ayaw. yung babae sa probinsya. Anong ginawa niya sa iyo? Alam mo ba ang Changzhou Group? 15% ng shares nito. Kung ano ang ibig sabihin niyan? Milyon-milyon. At mas higit pa, magkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ng Changzhou Group ang kapangyarihan. Hindi ko yan kailangan. Jingjo, aking mahal, alam ko, napansamantala mo lang siyang gusto, maganda ang nakakabulag. Mula pa noon hanggang ngayon. Anong dinastiya ang bumagsak dahil lang dito? Matalino ka naman. Alam mo kung ano ang dapat piliin. Paumanhin. Ako ay may asawa na. Ang aking asawa ay si Reyes na kasal ko ng legal. At ikaw naman, Sofia Cruz, kung gusto mong magpakasal, maghanap ka ng iba. Kasal na pala sila. Kasal na pala si Boss Reyes. Bakit pa siya magkaka-engagement party? Hindi mo pa ba nakikita? Napilit niya lang kinukuha. Talaga bang si Boss Reyes, para lang sa isang babae, ay isusuko ang kumpanya? Eduardo, si Jingsu ngayon ay kailangang bigyan si Sofia ng paliwanag. Kung hindi, kapag kumalat ang balita ngayon, paano na si Sofia? Kay Boss Reyes, puntahan mo siya. Agad mong hiwalayan ang babae sa probinsya at magpakasal ka kay Sofia at papatawarin kita. Kung hindi, ang mga heads ng Changzhou Group ay magre-resign bukas. Ang aking shares ay ibebenta ko rin sa misteryosong tao. Jingjo, ang iyong ama ay para sa ikabubuti mo rin. Ang aking asawa ay hindi nangangailangan ng libre. Wow, ang ganda niya. Ito, baka nga si asawa ni Boss Reyes. Tingnan mo. Ang suot niya ay couture ni Master Air. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ba ang sabi nila, nakapag-asawa si Boss Reyes ng babae sa probinsya? Ngayon, kung paghahambingin, parang si Miss Sofia Cruz ang hindi karapat-dapat. Masakit ba? Hindi na masakit kapag nakita kita. Bea Reyes, kung talagang mahal mo si Paulo Santos, dapat mong bitawan ang pagnanasa mo sa kanya. Bibigyan kita ng pera na hindi mo kikitain sa buong buhay mo bilang kabayaran. At gagawin kitang General Manager ng Century Palace Hotel bilang kompensasyon. B. Reyes, pag-isipan mong mabuti. Ngayon, isa talaga akong nagdala ng kasunduan sa diborsyo. Alam ko na hindi ito simple. Si Boss Reyes, itinuturing na tunay na pag-ibig ang asawa niya. At ang Reyes naman, ginagamit si Boss Reyes na parang talagang galing probinsya. Makitid ang pag-iisip. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Itay, ito ang dala ni nanay ko para sa kasunduan sa diborsyo. Sabi ni nanay ko, ikaw na hindi tapat, hindi anak, hindi matalino, hindi matapang, hindi magalang at hindi mapagkakatiwalaan ay ayaw na niya. Ano, yun pala ang divorce papers mula kay Reyes para kay Reyes. Imposible. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Bea, ikaw na sarili mong asawa ay hindi mo nakuha ang iyong tunay na pag-ibig. Kaya gusto mong ipagkasal ang anak mo sa anak niya, isang taong walang silbi. Ayoko na sa kanya. Maria, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko pa ba naipaliwanag ng malinaw? Eduardo Reyes, sinasabi ko sa iyo, hihiwalayan kita.
Oo nga pala, Juan Cruz. Ikaw at si Eduardo Reyes, matagal na kayong magkaibigan, hindi mo pa ba alam? Na matagal na niyang iniipon, ang asawa mo. Juan, huwag kang maniwala sa kanya. Juan, si Maria at ako ay walang ginawa. Talaga bang may ganito? Tara na, uwi na tayo, tara na. Maria Bea Reyes. Mula ngayon, ang Chengzhou Group ay hindi na iiral. Tandaan ninyo, ito ay dahil sa inyong dalawa. Huwag mong kalimutan. Ang iyong hawak, na 15% ng shares, pagkatapos ng ating divorce, ay kalahati ko iyon. At ano naman ngayon? Ang natitirang 7%, yung 7%, ay ibibigay ko sa misteryosong tao. Magkakaroon siya ng higit sa 50% ng mga shares. Sa puntong iyon, maghanda na kayo na mapaalis. Ang ibig ninyong sabihin, ibibigay ninyo sa akin ang mga shares? Ano? Buksan mo ang iyong mata at tingnan mo. Imposible ito. Paano nangyari ito? Dalhin siya sa ospital. Opo. Para ipagdiwang ang ating malaking tagumpay. Galit ka pa rin ba? Ako'y nagkamali. Nakahanap na ako ng bagay na gusto. Ano? Talaga bang nagpalit ka na? Nga, hindi ako magiging malap. Huwag kang mag-alala, sinubukan ko na ito. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung ngayon, ipapakita ko sa iyo. Pero bakit mo dinala yung lalaking yun sa bahay? Nasaan? Anong lalaking ito? Sasabihin ko sa iyo. Ako, sa pagkakataong ito. Ang binili ko ay isang sexing wildcat. Bumili ka pa rin? Alam mo ba na ang pagbabayad ay labag sa batas? Kung hindi ako magbabayad, magnanakaw ba ako? Hindi ba mas labag sa batas kung magnanakaw? Huwag kang mag-alala. Bumili rin ako para sa iyo sa pagkakataong ito. Binigyan mo pa ako? Tayo ay may matching set. Ha? Set? Hintay. Set? Ito pala ang sinasabi mo. Ano pa? Pangit ba ang estilo? Gusto mong palitan ko na lang? Kaya pala noong araw na yon sa kotse. Noong nakita ko si Zhou Tiezu, akala mo, hindi ko nagustuhan ang damit na yon. Nga. Naresolba na ang misteryo. Ako pala, ang patuloy na nagkakamali sa kanya. Ikaw talaga. Kunwari ayaw mo pero gusto mo naman. Sa totoo lang, gustong-gusto mo pa rin yan, di ba? Sige, subukan natin yung sa ngayon. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, maaari akong mapunta sa isang delikadong lugar. Tito, tita. Bakit po kayo nandito pa? Kumakain pa rin ng ganitong klaseng pagkain. Si Jiang Shiyuan ay nasa syudad na, kasal na sa isang malaking boss. Anong malaking boss?
Kumain ka, anak. Kain ka pa ng karne. Oh, right. Dalhin niyo ang pinakamaganda ninyong alak dito. Para sa akin. Paumanhin po, Ginoo. Ang aming pinakamagandang alak dito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kailangan po namin ng proof of funds. Tingnan ninyo. Ah, ganon kamahal. Daan-daang libo. Oh, iniisi-isip mo ba na madali kaming linlangin? Sinadya mo lang kaming lokohin. Humph. Mom, may ganyang kamahal ng alak. But, ang ate ko ay general manager na ng hotel na ito. This is equivalent to parang sarili naming establishmento. Hindi naman sobra kung makainom si tatay ng ganito. Exactly, ako na uminom ng ganitong alak ay normal lang. Bilis! Bilis! Pakidala na dito. Miss Jayang. May isang table ng mga bisita na nagsasabing sila ang mga magulang mo. Sa isa room, nakikipag-away sila sa mga kasamahan natin. Paparating na ako. Umalis ka na. Umalis? Sinasabi ko sa'yo. Ikaw. Naghahanap ka ba ng gulo? Susunod ka ba o hindi? Naniniwala ka ba o hindi napapaiwan ko ang anak ko na ipatatanggal kayo? Ikinagagalit ko po. Pero may patakaran po talaga kami dito. Ilang beses ko bang sasabihin? Ang ate ko ang general manager dito. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Anong ginagawa mo? Shi Yuan, nandito ka na. Dali, sabihin mo sa kanya, hindi ba kami ang tatay at nanay? Manager Jayang. Ako po. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Bilisan mo at gamutin ang sugat mo. Jen Shiwan, ngayon may kaya ka na, di ba? Pero ang tatay mo pa rin. Ang tatay mo, uminom lang ng alak, kumain lang, anong masama doon? Tama, Shi Yuan. Ngayon ay general manager ka na. Ang kapatid mo, kakagraduate lang ng kolehiyo. Tamang-tama, dumating siya dito sa Lungsod Maya. May trabaho na siya ngayon dito. Na, ate. Alam mo naman, ang mga lalaki ay nakatuon sa karera. Ang mga babae ay sa pamilya. Paano kung ibigay mo sa akin ang posisyon mo bilang general manager? Gusto mo lang ba ang posisyon lang ng general manager? Siyempre hindi. Oh, narinig ko kay Shu, na ngayon, ikaw ay kasal sa isang bilyonaryo. Oy, bigyan mo ang kapatid mo ng ilang villas. At pagkatapos ay ilang luxury cars, ha? Ay tama. Mas maganda. Kung hatiin mo sa kalahati ang ari-arian ng asawa mo at ibigay mo rin ang kalahati sa kapatid mo. Hindi ba tanga yan? Gaano kalaki ang kalahati? Hindi. Sapat na yon. Sapat na ang kalahati. Masyado namang maliit ang kalahati, di ba? Paano kung ibigay ko na lang sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chen? Lahat ng iyon sa kanya? Nako, napakaganda niyan. Alam ko na. Si Shi Yuan ay may paggalang pa rin sa magulang. Ate, huwag kang mag-alala. Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian, pangangalagaan ko kayo ng maayos, ikaw at ang kuya ko. Tatay, nanay. Kayo talaga, walang nagbago sa inyo. Akala ko naman ay may pinagbuti ka na. Pero hindi pala, ang dami mong nabasang libro. Nasayang lang ang lahat ng pinag-aralan. Jen Shiwan, ano nang ibig mong sabihin? Paano mo naman nasabi yan sa kapatid mo? Ikaw. Sasabihin ko sa'yo. Ang kapatid mo ay ang nag-iisang lalaki sa pamilya natin. Ikaw, naglakas loob kang pag-alitan siya. Hindi lang siya ang papagalitan ko. Kundi papaluin ko rin siya. Anak ko. Ikaw ba ang nanakit sa akin kanina? Sophia. Nag-side ka pa nga sa isang tagalabas, tama ba? Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Ang sama mo. Ikaw. Hindi ka na nahiya. Halika. Ngayon, isa sa atin ang hindi makakaligtas. Suriin ninyo ang inyong konsensya. Para sa pamilyang ito, hindi ba? Sapat na ang ginawa ko. Kayo, para mapag-aral si Leo. Ginawa ninyo akong sa edad na 15. Tumigil sa pag-aaral at nagsilbi akong naglilinis ng kalsada, nangongolekta ng basura. Anong uri ng hirap? Ang hindi ko naranasan. At, hindi ba yun ang nararapat mong gawin? CJ, kahit na lahat ng ito ay dapat kong gawin. Tapos, ano pa? Pagkatapos, kayo, para mapapangasawa si Leo.
Ibenta ako sa matandang binata sa baryo, Zhao Gaozuang. Alam na alam ninyo na napapatay na niya ang 2 asawa. At itinulak pa ninyo ako sa impyerno. Dahil lang bababae ako. Ito. Asawa na nananakit ng asawa ay normal lang. Bakit ka nagkakaganyan? Ito, Anong ibig mong sabihin sa impyerno? At kami. Hindi ba't para sa kabutihan mo lahat yun? Exactly. Kung hindi ka nagtiis ng ganyang kahirap, paano mo maaabot ang tagumpay mo ngayon? Ang mga nagawa ko ay dahil lang sa kasipagan ko. At nagkataon namang napakaswerte ko na makilala si Marco at ang aking biyenan. Ang mga nakaraan, ayoko nang isipin pa. Pero ngayon, pumatay kayo dito. Kailangang harapin ang batas. Sinasabi ko sa inyo, tinawagan ko na ang pulis. Sige kayo, walang konsensya. Sofia, maglakas loob kang tumawag sa pulis, ikaw. Naniniwala ka ba? Sa Daoyin, ilalantad kita. Ang iyong reputasyon, sirain ko. Sis, Chengzu Group, malaking kumpanya tulad nito. Pinakamahalaga ang reputasyon. Kapag sinamom at that, ay ilantad ka. Magiging magulo ang stock ng Chengzu Group. Ang pamilyang Chen ay agad paalisin ka. Si Sofia ay palaging asawa ko. Ang Chengzu Group ay kay Sofia rin. Walang sinuman ang makakagawa na paalisin si Xiwan. Dahil ang buong grupo ng Chengzu ay nasa kamay ni Xiwan. Kaya niyang gumawa ng anumang desisyon. Siya yon. Ibig sabihin, noong panahong yon, si Jiang Xiwan ay kasama na niya. Ang mga private room sa hotel ay may say. Ang inyong ginawa ay naitala lahat. Kung maglalabas kayo ng maling impormasyon, ang mabibiktima ay kayo mismo. Uy, ano yan? Anong gagawin nyo? Anong balak nyo? Ano yan? Ano yan? Hindi ka naman siguro naapi, di ba? Pasensya na. Manager Jiang, hindi po kasalanan ninyo. Napakahusay po ng ginawa niyo. Kayo po ay isang kahangahangang tao. Dati, napakarami mong pinagdaan ng hirap. Mula ngayon, sa buhay mo, puro tamis na lang. Shi Yuan, gising. Shi Yuan. Doktor. Ano ng problema? Mauna ka nang umuwi. May kailangan lang akong asikasuhin. Bumalik ka ng maaga. Nitong mga nakaraang araw, hindi sang-ayon ang tatay mo sa ating dalawa. Huwag mo siyang pasamain ang loob. Naiintindihan ko. Umuwi na kayo. Hindi mo alam, buntis na ang asawa mo. Tingnan mo. Buntis? Posible kayang ang anak sa sinapupunan ni Jiang Shiyuan ay sa lalaking ito. Kung hindi, bakit ang lalaking ito ay mukhang balisa? At inihahatid pa si Jiang Shiyuan sa ospital. Doktor. Yung lalaki, anong relasyon niya sa pasyente? Asawa niya. Tama. Kung gayon, ang babaeng ito ay buntis, tama. Yung lalaki, siya siguro ang asawa niya. Kung hindi, bakit siya nagmamadali? Gusto ko na sanang sumuko. Jiang Shiyuan. Ito na ang iyong sariling oportunidad na ibinigay mo sa akin. Kuya Jingzhou, may oras ka ba ngayon para pumunta dito sa People's Hospital? Walang oras. Nangaliwa si Jiang Shiyuan. At saka, buntis pa siya sa anak ng iba. Ikaw. Buntis? Talaga? Mag-ingat ka. Salamat, Kuya Tie. Kung hindi dahil sa'yo, ngayong araw baka nagkaroon ako ng aksidente.
Ginoong Joe, nagkita na naman tayo. Ako na ang bahala dito. Ah, sige. Asawa ko, buntis ka. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako. 3 buwan na. Teka nga pala. Kailangan kong sabihin ang bagay na ito. Kay mama, siguradong matutuwa siya ng husto. Hello, mama. Mama, magiging lola ka na. Mama, magiging lola ka na. Ay, congratulations. Diyos ko. Natuwa kami para sa iyo. Ang aking manugang ngayon ay kakasuri lang na buntis. Lahat ng alahas nyo dito, paki-empake lahat para sa akin. Gusto ko itong ibigay sa kanya. Tara na. Hoy, sandali lang. Kuya Jingjo. Si Jiang Shiyuan, nangaliwa na sa iyo. Bakit hindi ka pa rin sumusuko? Kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag kang magwala dito. Ang asawa ko ngayon, hindi niya kaya ang masyadong pag-aalala. Nakita ko mismo kanina na itong lalaki ang naghatid kay Jiang Shiyuan sa ospital. At kanina, nasa labas siya ng pintuan, nag-eespiya ng palihim. Ikaw na babae, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Paano mo masasabing hindi mo kilala si Jiang Shiyuan? Kilala ko si Jiang Shiyuan. Kita mo, Kuya Jingjo, inaamin na niya mismo. Anong inamin ko? Kilala ko si Jiang Shiyuan. Iyon ay dahil magkababata kami. Patuloy ka lang sa pagdadahilan. Kung gayon, bakit ikaw pa ang naghatid kay Jiang Shiyuan sa ospital? Iyon ay dahil biglang nahilo siya sa tabi ng daan. Nakita ko lang naman, kaya dito ko dinala. Pakinggan mo kung gaano kapag kakataon. Kuya Jingjo, naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ako. Kahit hindi ko siya paniwalaan. Pero kailangan ko ring paniwalaan na ang sarili kong asawa ay hindi. Lagi sinasabi ng mama ko, ang pamilya naming ganito ay hindi makakaranas ng tunay na pag-ibig. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging angkop. Pero, bakit sila nagmamahalan? Shiyuan, bumili ako ng ilang prutas. Pwede kang kumain ng kaunti. Kung wala na, aalis na ako. CJ, salamat, Kuya Tiesu. Ingat sa pag-alis. Kuya Tiesu, alam mo ba kumain ng mansanas? Babalatan kita ng isa. Ikaw, bigyan mo ako. Balatan mo ako ng dragon fruit. Magbabalat ng dragon fruit, balatan ng isa. Hoy! Tigil! Anong kailangan mo? Malinaw na gusto mo si Jiang Shiyuan. Bakit kanina ayaw mong makipagtulungan sa akin? Hindi ko gusto si Jiang Shiyuan. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Kapag narinig ng iba, hindi maganda. Tama na yan. Kanina, nakita ko na sa labas ng pinto, pinapanood mo sila. Hoy! Ang pamilya mo, parang sa pamilya ni Jiang Shiyuan, sa kahirapan. Wala kang pakialam dyan. Kasing yaman ng pamilya Chen ang pamilya ko. Kung hindi, subukan mong makipag-date sa akin. Sige. Inaamin kong nagsinungaling ako. Ang pamilya ko ay hindi kasing yaman ng pamilya ni Chen Jingzhou. Pero, malaki pa rin naman ang negosyo namin. Hindi ka malulugi kung makikipag-date ka sa akin. Dapat talaga magpagamot ka ng ulo mo. Hoy! Asawa ko. Handa na ang tubig para sa paghuhugas ng paa. Tara na. Ano nang hinihintay mo? Wala na. Tapos na ang palabas. Na. Paalam. Paalam.